po, nagsasalita na po si Ping Lacson. Ang sabi po ni Ping Lacson, grabe talaga itong mga to no? Sabi po ni Ping Lacson, Lacson says 1.9 trillion flood control spending failed to stop floods. Hindi raw po napigilan ng trilyon-trilyong ginastos sa flood control, hindi po napigilan ng baha. So anong gagawin natin? Anong gagawin nyo bilang flood control? Bilang vice chairman, anong ginawa mo nung ikaw ay chairman ng Blue Ribbon Committee? Ngayon, tapos na yan. Hindi na natin mababalik. Hindi ka na chairman. Anong gagawin mo ngayon bilang vice chairman ng Blue Ribbon Committee? Nakita mo na po yung problema. Nagpatayo ng mga flood control. Hindi naman nakakatulong sa baha. Anong gagawin mo, Ping Lacson? Hindi po pwede na banat tayo ng banat. Tapos kayo po ang nakasalang. Simple lang po si Marcoleta, tukuyin yung mga magnanakaw, ipakulong. Nangyari po, tinukoy ni Marcoleta yung mga magnanakaw, siya ang pinakulong. Baliktad. Siya yung nag-iimbestiga. Bakit nag-iimbestiga? Tutukuyin yung mga magnanakaw sa flood control. Bakit tutukuyin? Para ipakulong. Pero ang pinakulong yung nag-iimbestiga. Yung hindi nag-iimbestiga na chairman, ayaw mag-imbestiga ng chairman, si Ping Lacson, natanggal na lang sa pagiging chairman, ayaw pa rin mag-imbestiga, pinupo na ngayon na hindi pala nakakatulong ang flood control sa pagkawala ng baha. Yun yung matagal na namin sinasabi. Kung gumagastos tayo ng trilyon sa flood control, tapos hindi naman niya nakokontrol ang baha, wala rin po silbi. Bakit po tayo gumastos? Yun, napakasimple lang po ng sinasabi namin. Ako, matagal ko nang sinasabi yan. Sasabihin ng iba, dati naman may baha na rin, bakit kayo umangal? Dati may baha, pero wala tayong trilyon na budget noon. Eto pa po. Hindi nyo ba pipigilan, Senator Lacson? Eto lang, simple lang po. Hindi nyo po ba pipigilan ngayon? Naglagay na naman sila. Sabi mo, wala namang napipigilan ba? Bakit meron pa rin kayong flood control budget ngayong 2027? Hindi na pala nakakapigil sa baha. Wala po palang napipigilan baha. Bakit ba budgetan nyo pa? Sino po ba nagbabudget? Kayo. Hindi naman po kami. Kung kami ang tatanungin, matagal na po namin sinasabi, ibigay nyo na lang sa mamamayan yan. Magpatayo kayo ng pabrika ng mga electric vehicle. Yan yung gagamitin na natin, panay electric na, para tipid sa gasolina, lahat ng government. Tapos, mag-i-empleyo yan ng maraming tao. Lahat ng bibili natin, ang daming solusyon na po pwede, di ba? Yung baha, pwede po yun Pwede po yung sinasabi ni BBM, iipunin ng baha. Ginagawa po yan ng mga bansa na halos hindi umulan. Yung kapirasong ulan nila, nakukwenta nila, nasasalo nila lahat. Walang sayang. Dito po sa Pilipinas, saan ka nakakita? Hindi naman dito sa amin. Kasi dito, Makati kami. Dito po sa Pilipinas, baha hanggang liig. Pero walang tubig sa gripo. Saan ka po nakakita? Problema mo baha dahil sobra ang tubig. Pero pag nagbukas ka ng gripo, walang tubig. Hindi nyo po, pero yan ang tingin ko Tinitake na natin na lahat po ng mga kapalpakan, ginagawa nating normal. Yung wala pong nilalabag, yung walang batas na nilalabag, yung pong mga taong gustong maglingkod,
ng maayos, sila po ang may kaso. Si BP Sara, ano bang gusto niya sa confidential fund? Mawala ang mga rebelde, insurgency. Sa madaling salita, yung lahat ng rebelding armado, maging payapa ang Pilipinas. Siya ang inuusig. Oh. Wala naman napapakitang ebidensya na ninakaw niya. Ang dami pong sinabi ng mga 18 Marines. O 40 na lang kasi bumaliktad na yung 4. Ang dami nilang sinabi na diniliberan ng maleta. Tanong, inimbestigahan nyo ba man lang yung mga sinabing diniliberan ng maleta? Si Tito Soto, si Erwin Tulfo, pucha pag sila, si Laila de Lima, si Luis Tru, ang dami sinabi na diniliberan eh. O binigyan ng, kung pag hindi maleta, yung supot. Natin, nakita ko po, meron na po nagje-jet ski, literal po nagje-jet ski, tapos may mga inuman party na po sa baha, sangkatutak na po nakasiyahan, nakakalat na po, may mga nagtitiktok na ng boom, tok habang baha po, alam nyo, minsan, no, ang tindi talaga, hindi mo na talaga rin minsan yung survival instinct ng mga Pilipino antindi. Talagang tayo ang hindi basta-basta magugupo eh. Alam niyo po sa ibang bansa yan na nakitang-kita ko yung naalala ko yung Katrina ba yun, yung isa sa pinakamalakas na bagyo sa Amerika. Putya, hanggang tuhod lang yung baha eh. Tapos umiiyak pa, ang laki-laki ng tao umiiyak. Sabi ko, oh, ano iniiyak-iyak mo dyan? Umuwi ka na ng bahay mo, magwalis ka na ng baha. Ang mga Pilipino, minsan sobra tayo sa pagiging masiyahin. Alam niyo yun? Yung kahit na anong mangyari sa atin, tinatanggap natin at pinagtatawanan eh. 'Di ba? Parang nakakatuwa po gagawing swimming yung mga tulay ginagawa pong diving board dahil ang taas ng tubig 'di ba, yung mahagdan ng tulay. Putya, imbes na mag-iyakan yung mga Pilipino at bahang-baha, talagang nakakakita pa po tayo ng kasiyahan, no? Na pagkakatuwaan pa po natin yung kasiyahan. Katulad po nito, dapat galit na tayo rito dahil naulitan pa tayo sa Tacloban. Ang daming madadaldal na politiko nagbigay ng kanya-kanyang panukala nung kainitan pa po nung Tacloban. Pero pagkatapos po ngayon, putya, wala. Nag-imbestiga pa sa Senado. Pinatatawag pa yung German na nag-develop ng laro. Tapos nag-request pa uli. Dinamihan yung request. Nag-request pa uli sa German Embassy. Na parang ang solusyon ng shooting ay yung pagtestigo ng German. Ano yung pagdating dito, pakukulong nyo? Lahat sa atin dito, duruan ng duruan eh. Kulong-kulong. Wala tayong nalulutas na solusyon eh. Katulad po yun dyan sa Pero buhay pa rin ang mga Pilipino. Alam niyo ko po kung bakit? Putya, nagagawa po nating pagkatuwaan. Nakita ko po yung isa. Tawa talaga ako ng tawa kasi, di ba, may sabi si BBM na gagamitin yung baha, no? Gagamitin daw yung tubig baha. Sumasalok sa baha, nilalagay sa yelo na. May batya. May tubig baha, nilalagay sa plastic na yelo. Kaya po mga Pilipino, kahit siguro tayo, 'di ba, yung iba pag napunta na sa isang isla,
Di ba? Parang kamatayan na natin to. Naghihintay na lang ng mga kamatayan, di ba? Sinapunta sila sa isang isla. Ang mga Pilipino po hindi. Magsusurvive tayo kahit saan kasi napakamasiyahin natin. Yan yung resiliency natin Lahat na pagkakatuwaan natin Hindi po ba? Para nagkaroon ng beach party. Naging makulay ang inuman ngayon. Naglabasan ng mga emperador sa gitna ng baha. At meron pong hanap buhay yung mga tambay. Lahat ng mga natatrap na mga sasakyan, tinutulak nila papunta doon. Wala na magawa. Yung mga driver dahil bahang-baha na papatulak sila, tutulak nila doon sa walang baha. Kumikita. Na hindi dapat. Pero hindi nyo maiiwasan Ang galing natin Ang galing nating maging masaya. Ang dali nating ang babaw ng kaligayahan ng mga Pilipino. Yan ang katotohanan pero minumura natin yung mga politiko. 'Di ba? Minumura natin. Tapos ito si Abante, bahang-baha na raw ang Pilipinas. Nagawa pa pong isisi, Nagawa pa rin pong isisi yung yung sa kay Duterte kasi galit na raw ang Diyos dahil kay Bibi Sara. Alam niyo sa ibang bansa? Sa ibang bansa mo sabihin yan? Malamang lunurin na yan si Abante kasi, di ba? Putya, pinagtatawanan na lang natin Kumbaga, yun ang bawi natin, yun ang pambawi natin Minumura natin, tatawanan natin si Abante, sasabihin natin na ulyanin na. Pero yung solusyon ni Abante, hinahanap niya, galit na ang Diyos. Sabi ni Abante, kaya BP Sara, magpakita ka na. Nagtatago ba? Nagtatago ba? Kaya talo tayo Kaya kinakailangan natin makisaya na lang din Tayo lang po yung galit na galit. Si BBM nga, nung nakita niyo si BBM, nung nasa likod niya yung baha ng basura, tinatawanan pa sabi sino hindi matatawa yung presidente natin, sabi niya, ngayon lang nangyari ito. Gusto ba tawa? Lugi tayo galit na galit. Nanggagalaiti tayo. Yung presidente natin, pinagtatawanan yung baha ng basura. Na-picture na po tayo. Sa UK, BBC, AFP, sa Europe, Agence France Presse. Tapos, yung AP, Associated Press sa Amerika, etc. BBC sa UK. Na-picture na po yung baha na yan Baha ng basura. Tapos tinawanan ng presidente. Pinagtawanan ng presidente. Parang, ganun ba? Meron ba? Ngayon lang nangyari to. Sabi ni presidente, ngayon lang daw nangyari. Tapos, lapin trip. Lap trip po si BBM Ngayon lang daw nangyari yan. So, ano gagawin natin? Record mo yan, record. Ang saya natin, minumura natin sila, tapos pinagtatawanan. Sasabihin natin, putya, magnanakaw kasi mga politiko natin. Abante, hanap ka ng hanap kay BP Sara. Bakit kaya wala ng mga politiko ngayon na, alam nyo noon, nung mga nagdaang panahon, kamakailan lang, panahon ni Tatay Digo, busy po ang mga politiko ngayon. Nagliligtas ng mga nila. Di ba? Naalala ko si Vice President Leni Robredo dahil ayaw niya magpadaig
Lahat ng mga politiko may kanya-kanyang rubber boat, di ba? Si Leni Robredo nga may rubber boat din eh. Kaya lang, yung 20, binilang ko talaga yung 20 plastic na ipamimigay niya ang laman.